Buksan po natin ang ating Biblia sa Genesis chapter 6, verse 5 hanggang 14. Ano? Genesis chapter 6, verses 5 hanggang 14. Sige po, makipagbasa po kayo sa akin sa Genesis chapter 6, verse 5 hanggang 14. Ganito po ang kanyang sinasabi sa verse 5. No po? Ayan. Sa verse 5, nang makita ng Panginoon na ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lang at ang palagi nilang iniisip ay masama. Naghinayang siya kung bakit ginawa pa niya ang tao sa mundo. Labis ang kalungkutan niya. Kaya sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong nilikha ko sa buong lupain at lilipulin ko rin ang lahat ng hayop sa lupa, pati ang mga hayop na lumilipad dahil nanghihinayang ako sa paglikha sa kanila. Pero may isang tao na nakapagbigay lugod sa Panginoon. Siya ay si Noe. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Noe. Si Noe ay isang makadiyos. Siya lang ang namumuhay na matuwid sa kapanahunan niya at malapit ang kanyang relasyon sa Diyos. May 3 siyang anak na lalaki, sina Shem, Ham at Japhet. Napakasama na ng mga tao sa paningin ng Diyos at ang kanilang kasamaan ay laganap na sa mundo. Nakita ng Diyos na lubhang masama ang mga tao sa mundo dahil sa ginagawa nila ay puro kasamaan. Kaya sinabi niya kay Noe, lilipulin ko ang lahat ng tao dahil sa kanila lumaganap ang kasamaan sa mundo. Lilipulin ko sila kasama ng mundo. Kaya ikaw, Noe, gumawa ka ng barko mula sa matibay na kahoy at gawan mo ito ng mga kwarto. Pagkatapos, pahiran mo ng alkitran ang loob at labas ng barko. No po? So, sa madaling salita, ito ang utos ng ating Panginoon kay Noe at ginawa naman ito ni Noe. No po? Nais ko pong mag-focus tayo doon sa verse 8 hanggang 10. No? Basahin po nating muli yung verse 8 hanggang 10. Ang sabi po niya, pero may isang tao na nakapagbigay lugod sa Panginoon. Siya ay si Noe. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Noe. Si Noe ay makadiyos. Siya lang ang namumuhay na matuwid sa kapanahunan niya at malapit ang kanyang relasyon sa Diyos. May 3 siyang anak na lalaki na sina Shem, Ham at Japhet. Ano po? So, ito po yung kwento. Si Noe at ang kanyang pamilya ay nakita ng Diyos na namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sila ay kinalugdan ng ating Panginoon. Maliban sa kanila, wala nang nakita ang Diyos na namumuhay ng maayos sa mundo. Kaya sabi niya, lilipulin ko ang mundo. Wawasagin ko ang mundo at lilipulin ko ang lahat ng tao na nilikha ko, maging yung mga hayop sa lupa at mga hayop na lumilipad dahil sa kanilang kasamaan. Opo? Pero sa kabila ng kasamaan ng mundo, merong nakita ang Diyos na isang tao, isang pamilya, si Noe. Ang pamilya ni Noe na namumuhay. Una, makita natin, ang pamilya nila ay makadiyos. Opo? So, yun yung unang makita nating katangian ni Noe at ng kanyang pamilya na nakita ng Diyos. Siya ay makadiyos, may pananampalataya at nirerespeto niya ang Diyos. No? So napakahalaga po ito na
sa ating buhay o sa ating pamilya, sa kabila ng kasamaan ng mundong ito, sa kabila ng maraming mga tao hindi nirerespeto ang Diyos, maraming mga tao hindi nila ginagalang ang Diyos, wala silang pakialam sa Diyos, maraming mga tao hindi na nga naniniwala sa Diyos, no po? At marami hinahamak pa nila ang Diyos sa panahong ito. At sa panahong ito, ang nais ng Diyos, siya ay makakita ng isang tao or isang pamilya na kagaya ni Noe, na mayroong paggalang sa Kanya, mayroong pagrespeto sa Kanya. Makadiyos, kinikilala nila ang Diyos, pinaglilingkuran ang Diyos, no? At hindi nila nilalabag ang kalooban ng Diyos. Kaya kinalugdan ng Diyos si Noe. No po? Sa kabila ng kadiliman ng mundo, meron siyang isang nakitang pamilya na nagliliwanag at siya ay natuwa. So yun yung nais na makita ng Diyos sa bawat isa sa ating pamilya. No? At tingnan po natin ngayon, tayo ba ay totoong lumalapit sa Diyos? Tayo ba ay talagang nagliliwanag sa kabila ng kadiliman ng mundong ito? Nakikita ka ba ng Diyos sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng makasalanang mundong ito? Nakikita ka ba ng Diyos na nagliliwanag? Nakikita ba niya yung pamilya mo na nagliliwanag? At nakikita ba ng Diyos yung pamilya mo at natutuwa siya? Kinalulugdan ba niya ang iyong pamilya? Dahil ang iyong pamilya ay makadiyos, no? Ang pamilya mo ay mayroong pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi nung time na yon, maraming mga tao wala nang pananampalataya sa Diyos. Kaya dahil wala nang pananampalataya sa Diyos, wala na ring respeto sa Diyos. At sa panahong ito, marami na rin yung mga tao na makikita natin ganon. Tama po ba? Dahil wala nang pananampalataya sa Diyos, wala na ring respeto sa ating Panginoon. Kung tanungin mo nga sila, ilang beses silang magsimba sa isang taon? 2 beses, di po ba? Pagka Pasko, pag birthday niya. Minsan, pag nakatulog pa siya ng December 24, makakalimutan pa niya yung pang-Pasko. No? Isa na lang. So, kawalan ng pananampalataya, kawalan ng respeto sa ating Panginoon. At kung ang makita mo yung mga tao ngayon, makita mo yung mga pamilya ngayon na nagkakawatak-watak, pamilya na aaway-away, no po? Ibig sabihin, kawalan ng respeto sa ating Panginoon. No? Meron akong narinig kagabi, no? Isang ina pinagsasabihan yung kanyang anak, mura ng mura, and then tumalikod ang anak niya, sabi niya, karok ng pengarin ini, mani ka yan. So, yun ba yung pamilya ngayon? No po? At maraming ganon. Maraming ganon na pamilya sa panahong ito. At nais natin na tayo ay kalugdan ng ating Panginoon. Dapat ang pamilya natin ay nananampalataya sa Diyos. Nagtitiwala sa Diyos sa kabila ng kasamaan ng mundong ito, sa kabila ng kadiliman ng mundong ito, magitan ng Diyos, ang pamilya natin nagliliwanag, sumasamba sa Kanya, nananampalataya sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya, at nirerespeto ang ating Panginoon. Amen po. No po? At isa pa po, na makikita natin kay Noe, hindi lamang siya makadiyos, siya ay matuwid. No po? Sabi siya na lang. No? Wala na talaga. Wala na talagang makita na ibang tao nung time na yon
mayroong matuwid na pamumuhay. So, yun ay nakita sa kay Noe, opo, at sa kanyang pamilya. Pastor, bakit sinasama mo yung pamilya? Si Noe lang ang nabanggit. Nabanggit siya sa ilalim, di ba? Yung mga anak niya. At nung time na yon, ang tatay ang siyang nasusunod. Tama? No? Yung time na yon, na panahon na noon, pagka ang tatay ang siyang nangunguna sa pamilya, so siya yung nasusunod. Kaya kung si Noe nakikita ng Panginoon, damay yung pamilya niya. Sinusunod siya ng kanyang mga anak at ginagalang siya. Nirerespeto siya ng kanyang asawa. At naniniwala po tayo na hindi magagawa ni Noe ang ganoon kung ang kanyang pamilya ay hindi sumusunod sa kanya. Kung ang kanyang pamilya ay hindi niya kaisa sa paglapit sa Panginoon. So siya ay nakakapamuhay ng may katuwiran. Ano yung katuwiran? No po? So, pinili na gawin ang tama ayon sa pamantayan ng Diyos. So, kahit pala magpakasama ang mundong ito, kahit yung paligid natin, ginagawa na ng marami yung hindi tama, mayroon pa rin tayong kakayahan na piliin natin kung ano ang tama. Amen? Kaya po si Noah, nung time na yon, nakita ng Diyos yung kanyang pagpupursige. Dahil siya maka-Diyos, siya ay namuhay ng may katuwiran. At pinili niya kung ano yung tama. Kung ano yung makakarangal o magbibigay karangalan sa Diyos. Yun po yung nakita ng Diyos kay Noe. Kaya nga po, natuwa ang Diyos sa kanya. Kahit ring siping ng bale, magpakasama na lo, at marahil, agkat de. Na? Tayo, madalas, nararanasan natin yon, di ba? Niyayaya tayo, ang mga kapitbahay o ng mga kaibigan natin. No? Tapos minsan sasabihin nila, paminsan-minsan lang naman, sama ka na sa amin. No? Kau naman, ang KJ mo. Paminsan-minsan lang, hindi ka pa sasama. Sabi nila, no po? Pero, mayroon pa rin tayong kakayahan o binigyan pa rin tayo ng Diyos na karapatan na pumili na gawin ang tama. Kahit pinupuwersa ka ng mundong ito na gawin ang masama, umayon sa gawa ng mga tao sa iyong paligid na nagpapakasama, mayroon ka pa ring karapatan na gawin, piliin kung ano ang tama. At yun ang pinili ni Noe. At dapat tayo po, lalo yung mga tatay dito, no, nakikita ko po, kabilaan, maraming tatay, no, na kagaya ko, dapat tayo yung nangunguna na pinipili natin na gawin ang tama. Dapat tayo yung nagiging example sa ating mga anak na gawin natin yung tama. No? Marami na po akong narinig na nagsabing, anak, emo ko pagkyapusan na. Emo pala po rin pagkyapusan na kayong anak mo at gagawan mo yung mali. Di ba? Putang kayo sabihan mo, emo ko pagkyapusan na mo. Baka po sagutin ka ng anak mo, ba't ginagawa mo? Di ba? Di ba mayroong kasabihan dati sa mata ng isang bata, sabi, ang isang pagkakamali ay nagiging tama kapag ito ay ginagawa ng mas matanda. So, maging example tayo, mga tatay, no, na nandirito, na tayo ang nangunguna sa ating pamilya na pinipili ang tama, iniiwasan, tinatanggihan ang mali, tinatanggihan ang kasalanan.
Isa pa po na makikita natin na ginawa ni Noe, siya po ay malapit sa Diyos. Pamilya, mayroon siyang pamilya na namumuhay ng may katapatan sa Diyos. Siya ay tapat sa Diyos. So, tatlo na po yung nakitang katangian ng Diyos kay Noe. Una, yan, pamilya na maka-Diyos, pamilya na namumuhay sa katuwiran at isang pamilya na tapat sa Diyos. Siya'y totoo at tapat sa lahat ng bagay. Sa lahat ng pagkakataon, siya ay tapat sa Diyos. Pagka sinabi niya, Panginoon, lalapit po ako sa iyo. Panginoon, sasamba ako sa iyo. Gagawin niya. Yun yung pagiging tapat. Tayo po dapat makita sa atin sa panahong ito na tayo ay nagtatapat sa ating Panginoon. Amen? No? Dapat pagka sinabi natin, gagawin natin. Ilang beses na tayong nangako sa ating Panginoon, no? Minsan nga, Lord, sagli na mo. Ilako ko na ini. Ilako ko na yung bisyo nga ini. Na, ditak ng panahon, Lord. Kaya miras siya pang 5 buwan, na? Dapat maging tapat tayo sa ating Panginoon. Maging tapat sa lahat ng ginagawa natin. Apo, lahat ng yan ay makikita po natin doon sa verse 10. Yung katangian ni Noe na nakita ng Diyos. Kaya kinalugdan siya. Kaya siya ay natuwa kay Noe. Ang plano ng Diyos is lipulin ang lahat ng tao. Pero natuwa siya kay Noe. Kaya mayroong natira. Salamat, mayroong Noe at ang kanyang pamilya. Kaya nandito tayo ngayon. Kung hindi natuwa ang Diyos kay Noe nung time na yon, hindi tayo lumitaw kasi naubos ang mga tao. Tama po? No? Pero mayroong isang tao, isang tatay, isang pamilya na naging tapat sa ating Panginoon. Sa kabila ng kasamaan, sa mundong ito, naging tapat pa rin siya. Hindi siya naakay sa maling mga gawain. Hindi siya naakay sa mga paggawa ng kasalanan. Hindi siya naimpluwensyahan ng mundong ito. At yun yung pagiging tapat sa ating Panginoon. At yun ang katangian ni Noe na nakita ng Diyos. At yun ang nakita sa kanyang pamilya. Kaya sa kabila ng galit ng Diyos sa mga tao, sabi niya, Noe, lilipulin ko ang mundo, gumawa ka ng barko. Sabi niya, opo, at siya ay iniligtas ng Panginoon doon sa baha. Siya'y pinagkatiwalaan ng Diyos. Bakit? Dahil doon sa verse 9, sabi, kinalugdan ng Diyos si Noe. Kinalugdan ng Diyos ang pamilya ni Noe. Naniniwala po ba kayo na buong pamilya? Yes, ako naniniwala. Kasi hindi magagawa ni Noe yon kung siya lang. Naniniwala ako na sinuportahan siya ng kanyang asawa at sinunod siya ng kanyang mga anak. Biro mo, kayang karagol na nitang barko, yamon dili. Kaya beret ng atlo ng anak. Ne? Kalyan de parang siping ng bale. Palagi yung aya rin Hindi niya matatapos na mag-isa. Kasi napakatibay ng pinagawa ng Diyos sa kanya. Kasama niya
ang kanyang pamilya, sinuportahan siya ng kanyang asawa. No? Hindi siya pegtawanan ng asawa na. Na sinabi ng asawa na ninano ka kanyan na, wala, may ibang ka, ano na? Nang pamangawan mo ngayon. Ang ginagawa mong yan. Ang init-init, gumagawa ka ng barko, nasa bundok pa. No? Barko sa bundok. O di ba? Pero hindi siya pinagtawanan ng asawa niya. No? Siya ay sinuportahan ng asawa niya. Hindi siya iniwan ng asawa niya. Hindi niya sinabing nahihibang ka, Noe. Sa halip, kasama niyang sumakay ang asawa niya sa barko na ginawa ni Noe. Hindi niya ginaya yung mga tao sa paligid niya na nagsasabing nahihibang na si Noe, sabi nila. No? Hindi niya ginaya yung mga taong yon. Sa halip, sinuportahan niya ang asawa niya. Sinunod siya ng kanyang mga anak, kaya lahat sila nakapasok sa barko. Ito ang pamilyang kinalugdan ng ating Panginoon. So ano ang gagawin natin ngayon para makalugdan tayo ng Panginoon? No? So, ito ang gawin natin. Para sa mga lalaki, sino dito yung tatay? Magsabing amen. Amen. No? O asawang lalaki, magsabing amen. Kung wala pang anak. No? Amen. Tayong asawang lalaki. So, dapat tayong mga asawang lalaki, tayo yung nangunguna sa pamilya natin sa pagiging makadiyos, pagiging matuwid, at pagiging tapat sa ating Panginoon. Dapat yung nakikita ng ating asawa sa atin, yung tatlong yon. No? Hindi yung sila pa yung naghihikayat sa atin. Andyan na tayo, di ba? Di ilid na natin yung pamilya natin sa paglapit sa ating Panginoon. Dapat tayo ang unang nakabihis pagka araw ng pananambahan. Hindi yung nakabihis na lahat, ikaw hindi pa. No? Alam ko yung mga tatay, no? Magsisimba tayo ngayon. Sabi, sige, bihis na kayo. Sabi niya, siya nakaupo. No? Minsan, nanonood ng TV. Kuminsan, kung ano-ano yung ginagawa, nagbibihis na yung buong pamilya. At kapag bihis na yung buong pamilya, sasabihin nila, alis na tayo. O sandali, magbibihis ako. Sabi niya, no? So, hindi ganon. Dapat tayo yung unang nakabihis. Tama? At sabihin natin sa mga anak natin at sa asawa natin, bihis na kayo. Bihis na ako. Di ba? Makita nila sa atin yung ating pananampalataya, yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon, at yung ating respeto sa ating Panginoon. At tiyak kapag ginagawa natin ito, ang pamilya natin ay mararanasan natin nakalugdan ng ating Panginoon. Kaya mga asawang lalaki, magdesisyon ka na ngayon. No? Kung hindi ka pa nakapagdesisyon, dati magdesisyon ka na ngayon. Ikaw ang tagapanguna ng iyong pamilya sa paglapit sa ating Panginoon. Hindi ang asawa, hindi ang panganay na anak. Kaya mga kapatid, mga asawang lalaki, ipakita natin ang pananampalataya natin sa Panginoon. Ipakita natin ang pananampalataya natin sa Diyos, sa ating asawa at sa ating mga anak. Nang sa gayon, kalugdan tayo ng ating Panginoon. Dapat tayo yung namumuhay sa katuwiran. Tayo yung nagiging example, sinusunod ng ating mga anak pagdating sa katuwiran. Dapat sasabihin ng ating mga anak, minsan kapag sila ay niyaya
sa isang gawain na hindi tama. Marahil sasabihin ng iyong anak, hindi pwede. Hindi yan ginagawa ng aking tatay. Hindi yan ginagawa ni daddy. Na, mali yan. Hindi ko gagawin yan. No po? Dapat nakikita nila sa atin iyon. Tayo yung example sa katuwiran, sa katapatan sa Diyos. Tayo yung mangunguna sa ating pamilya. Katabi mo ba yung asawa mo ngayon? Isa kang asawang lalaki, sabihin mo, ako na. Ha? Ako na. Kumbinsido ba? Kumbinsido yan ba yung asawa? Na? Manwala yan ba itang asawa? So, dapat naniniwala siya, no? At dapat wag mo siyang bibiguin na pag sinabi mong ako na, gawin mo. No? Gawin mo. Baka sabihin mo, ako na. Uwe, sabi niya sa'yo, no? Dapat, pagka sinabi mo, ako na, at pumayag siya, ibigay mo yung best mo. No? Para dito. Pangunahan mo yung pamilya mo sa paglapit sa Panginoon, sa pamumuhay ng may katuwiran at katapatan sa Diyos. Sa mga asawang babae naman, para maano natin, no po, para ang maranasan natin, nakalugdan ng Diyos ang ating pamilya. Pagka sinabi ng tatay, ako na, mag-lead na ako sa pamilya, suportahan mo. Ito yung sinasabi sa Efeso. Sabi niya, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawang lalaki. Diba? So, yun yung nais ng Panginoon na makita sa atin. So yung mga babae, pagka sinabi niya ni tatay, ako nang mag-lead. So dapat nag-cheer ka na. Woo! Yes! Ikaw nang mag-lead. No? So dapat hindi yung ika. Ano na? Tabalo mo. Hindi ganon. So dapat pagka sinabi niya, kukontron, di ba? Huwag kang magsasalita na baka pagka nagsalita ka, ganon, ika, tabalo mo, lentapin, Pota makibat siya ulit, siginapin, alino. Ano na? Mas masagi yung kanta. So, mga nanay, suportahan natin. Kagaya po ng nakita natin kay, di po ba, yung kay Noe. So, nagtagumpay si Noe kasi sinuportahan siya ng kanyang asawa. Sabi nga, mayroong kasabihan, sa likod daw ng isang matagumpay na lalaki ay babae. No po? Pero hindi ibang babae. Yung asawa mo. No? Yung asawa mo, baka ibang babae yung iniisip mo. No? So, dapat tayong number one fan ng ating asawa, ng inyong asawa, mga asawang babae. No po? Para magtagumpay siya, para mailid niya yung pamilya nyo sa paglapit sa Panginoon. Napakalaki po ng contribution ng babae kapag ginawa niya iyon. Kasi lalakas ang loob ng mga lalaki. Tama po ba mga babae? Mag-amen kayo. Elasikan loob din. Na, tama po ba yung mga asawang babae? Okay, so i-cheer po ninyo yung asawa ninyo. Pagka mga inayalob, apasikanan niya lob. Na? Kasi po, kailangan namin iyon. So, mga anak, para maranasan natin yung pamilya na kinalulugdan ng Diyos, dapat isang anak na sinusunod ang magulang. Efeso chapter 6 verse 1 and 2, mga anak, sundin ninyo ang mga magulang ninyo dahil ito ang nararapat gawin
bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kasamang pangako. No? Naranasan ba ito ng mga anak ni Noe? Naranasan nila. Pagkatapos ng baha, sila'y pinagpala ng Diyos. Sila ay dumami. No? Nagkaroon sila, binigyan sila ng ari-arian ng Diyos. Binigyan sila ng, binigay sa kanila ng Diyos ang buong mundo. Nagbiro mo, buong mundo, naghati-hati yung tatlo. Grabe yun, di ba? Minsan, 100 square meters, 5 kayong hati-hati, maghahati-hati, no? Pero sila, buong mundo, 3 anak naghati-hati. Di ba? Pagpapala yun ng Diyos. Di ba? Kinalugdan sila ng ating Panginoon. Kaya ako naniniwala talaga ako na iginalang ng mga anak ni Noe ang kanilang tatay. Sumunod sila sa tatay nila at sa kanilang nanay. Kaya nagtagumpay sila. Nagawa yung barko, nakaligtas sila sa baha, and then nawala yung baha at nagsimula silang muli. Pinagkatiwala ng Diyos sa kanila ang mundo. Si Noe, hindi siya na problema sa ipapamana niya sa kanyang mga anak nung panahon niya kasi ang Diyos ang nagbigay. E ako mo po balo nang may problema nung mga nanudondasan itang aliwang lugar, ne? Kaya sobra nakaragul ni pamana na ng Diyos karela. So, yun yung makikita natin, isang pamilya na kinalugdan ng Diyos. Tanungin mo ang iyong sarili, kinalulugdan ba ng Diyos ang pamilya mo? Kasama mo ang asawa mo, marahil katabi mo ang anak mo, pwede bang tanungin natin ngayon, kinalulugdan ba tayo ni Lord? Masaya ba si Lord sa atin? Na, sige, tanungin mo siya. Kung asawa mo, katabi mo, no? Sumagot ba siya? No? Pero ang mahalaga, sa gabing ito, magdesisyon tayo. Sabihin mo, tatay, ako na ang mag-lead. Then sabihin ng asawang babae, sige, suportahan kita. Then sabihin ng anak, opo, susunod po kami. Na, sa ating pagtayo, katabi mo ba ang asawa mo? Kung hindi mo katabing asawa mo, tabihan mo siya. Hawak kamay. Yan. Yung mga walang asawa, wala yung asawa nila dito, okay lang, mag-pray kayo sa Panginoon. Pero, dun sa mga nandito yung asawa nila, request ko lang po, tabihan natin sila. Yung mga anak, nandito yung mga magulang nyo, request ko lang, tabihan ninyo yung mga magulang nyo. Ayan. Magkakatabi na po ba? Magkakatabi na. Ayan. Hawak kamay. Hawak kamay. Ayan. Then, sabihin mo, una yung tatay, sabihin mo, ako na ang mag-lead. Yan. Yan yata sasabihan, bro, kay? Sabihan mo. Ha? So, oh? Sabihan mo. Oh, yung asawa. Ano sasabihin mo? Yan mo naman sasabihin, we. Hindi, wag mo sasabihin na gano'n. Sabihin mo, sige, supportahan daw. Yan. No? Supportahan da ka. Kaya pa maglapit kay Diyos. Andito po ba yung mga anak? Mga anak, nandyan ba yung mga anak? Sabihin mo sa magulang mo, susunod po ako
igagalang ko po ang desisyon ninyo. Yan. And then, mag-pray po tayo. Hindi ko kayo aanyayahan dito sa harapan. Mag-pray po tayo. Habang kumakanta ang worship team, ipag-pray po natin ang pamilya natin. Ang asawa natin. Amen? Mga nanay, pag-pray mo yung asawa mo na mailid niya ng todo ang pamilya. Mga tatay, pag-pray mo yung asawa mo na masuportahan kanya ng todo at yung anak mo. And then, siyempre, ipag-pray mo rin, hilingin mo ang tulong ng Diyos na pangunahan kanya sa paglilid mo sa iyong pamilya. Pwede po ba? Pwede po ba? And then, mga bata, i-bless niyo yung mga magulang niyo. Tulungan niyo po ang magulang ko na mailid niya ang family.